Ayan, tayo muli magbulay ng kanyang salita at ito yung napakalaga. Bagumat wala yung ibang ating kapatiran ay praise God at narito tayo. So yun po, ating tignan kung ano yung nais ni David na ituro sa ating ngayong gabi patungkol po sa yung kahihinatnan ng masama at ng mabuting tao. Makikita po yan sa Psalm 37 verse 23 to 24. Psalm 37 verse 23 to 24. Akin na pong babasahin. Nasabi po dito, Psalm 37, 23 to 24. Ano po sabi sa verse 23? Sabi niya, ginagabayan ng Panginoon ang bawat hakbang ng taong matuwid na ang buhay ay nakakalugod sa Kanya. Verse 24, sabi niya, matisod man siya, hindi siya mabubuwal dahil hinahawakan siya ng Panginoon. So, napakayaman po na itong salitang ito. Nandito lahat ang mga pangako ng Panginoon sa atin, anuman ang ating mga pinagdaraanan at nakikita na sitwasyon ng ating buhay. Ngunit kung tayo ay matuwid, sabi nga, ano ang kahinatnan ng masama at ng mabuting tao? Yun ba yung tanong sa unang natin, sa Psalm 37 na verse 23 to 24. So sabi diyan, siyempre, nung sinulat po kasi ito ni David ay medyo, siyempre, may edad na siya dito. So, ito po ay paalala sa atin sa mga bawat mananampalataya. Alam naman natin yung sitwasyon natin. At alam natin na diba? Ito, dalawang dito yung masama at mabuti. So, kung makikita natin sa bawat isa sa atin na mananampalataya, tayo po, minsan nakikita natin na tayo naiinggit po doon sa mga masasamang tao. Bakit? Bakit may time na gano'n? Kasi nga, feeling natin, kung sino pa yung masama, sila pa yung mas pinagpapala. Di ba? Minsan, common sa ating buhay yan. Common sa atin na nakikita natin yan, which is, hindi yan ang hindi talaga yan yung tamang respond natin. So dito, pinaalalahanan po tayo ni David yung katiyakan po na ang Diyos mismo dito sa kalagayan na ito natin, yung kahinatnan natin, yung kalalagayan natin na yung hakbang po kasi natin dapat maging matuwid pa rin. Kasi alam natin, may umaalalay sa atin, madapaman tayo sa panahon na tayo'y sabihin natin may pinagdaraanan, merong trouble. Kasi nga, tayo kaya nga masama at mabuti. So, tignan natin yung contrast dito. Yung contrast po ng dalawang tao dito. Ano yung nais ni David sa atin dito? Sa atin, yung hakbang po ng isang matuwid dito, ibig sabihin, ay itinatatag na po ng Panginoon. Sabi niya dito, malinaw na malinaw sa verse 23. Kumbaga, siya po ay nalulugod, ang Panginoon po ay nalulugod doon sa hakbang o doon sa lakad ng matutuwid. Bagaman tayo po ay nadadapa, siyempre, pero hindi po tayo lubusang nabubuwal. Amen ba? Nangyayari na sa atin yan? Kasi nga, ang Panginoon po ang siyang talagang patuloy na umaalalay at hinahawakan yung ating mga kamay. So, ang Diyos mismo po ang nag-aayos. Kaya nga ang kahinatnan ng mabuti at masama. Kasi si Lord po ang nag-aayos, naggagabay, umaalalay ng bawat takbang ng taong lumalakad po. Lord, yung tamang lakad. Ngayon, tingnan po natin ngayon. Meron po tayong 4 na puntos. Ano po yung puntos na ito? Una, yung ating point number 1, God directs. Yes. Kasi nga, sabi niya, di ba? Ginagabayan ng Panginoon ang bawat hakbang. So, ibig sabihin, God directs. Una, ang Diyos ang umaayos po ng ating landas. Siyempre, Siya. Kasi ang ating mga hakbang po, dapat, alam ni Lord itinatag na niya po yan. Kumbaga, dapat matuwid
yung ano ni, purpose ni Lord, yung itinatag ni Lord na sa atin na kaya nga tayo, si Lord ang nagde-direct sa atin. Di ba po? So, yung bawat hakbang po natin, ito po ay direksyon natin or desisyon natin sa buhay. So, sino yon? Sino ang nagde-direct po noon? Wala pong iba kundi ang ating Panginoon. So, bawat decision man natin at direksyon na ating kinalalagyan, bawat galaw natin, yung ating mga bawat paglalakbay, ating edad na nadadagdag, di ba? Dito po, ordered na ni Lord. God ordered na. Kumbaga, ano na niya, nakasalansan na, kumbaga sa ibang term, nakaayos na, nakadirect na po. So, ito po ay inayos na niya, itinalaga na niya, at itinakda na rin po ni Lord na may layunin si Lord. Hindi po sa ating layunin. Di ba po? Gets po ba natin? Nakuha natin yon? So, ang Diyos po ay hindi lang po basta-basta nanonood sa ating mga buhay. Amen? Hindi po siya nanonood. Kumbaga, may ginagawa siya, dinedirekta niya tayo doon sa tamang landas. Tamang daan. Kumbaga, dinedirect niya po tayo dyan. So, ang Lord po kasi, siya po ay nagtatag ng ating mga daraanan. Di ba? Sabi niya, the Lord is the lamp of my feet, tama ba? And the light of my path and the lamp of my feet, tama? Di ba? So, yun. Siya po ang nagtatagpo nun natin. Bawat detalye ng ating mga buhay ay alam na ni Lord. Highlighted na kay Lord. Ganito. Alam niya. Nung natapos na, i-highlight niya yan. Parang tayo, di ba po? So, may mga marker na si Lord sa atin. Alam na niya yan. Kaya nga kapag tayo po, yung tingin natin, walang direksyon yung buhay natin, lagi po nating alalahanin. Awit 37. Ay, 37. Awit 37, 23 to 24. So, yun po. Ngayon, di ba po, si Lord ang nagde-direct. Alalahanin natin yun. Kasi kung hindi natin alam yun na si Lord ang nagde-direct pala ng buhay natin, ay maliligaw po tayo, di ba? Hindi natin kakayanin. May Diyos po na nagtatag doon sa bawat hakbang po natin. Siya po, hindi po aksidente yung mga nangyayari sa atin ngayon. Hindi po aksidente yung mga pinagdadaanan natin ngayon. May plano si Lord, di ba po? Kaya nga tayo ang respond po natin dapat, ang approach natin din kay Lord, Lord, tulungan mo akong magtiwala pa sa iyo. It's doon sa direction na yun. Kahit na hindi mo makita, di ba? Hindi naman talaga natin nakikita yung daan nating tinatahak. Si Lord lang po, alam niya na agad eh. Alam niya na yung dulo ng ating mga kahihinatnan. Amen? Sabi nga sa Kawikaan 16:9, sabi niya, ang puso ng tao ay nagpaplano ng kanyang lakad. Yan yung sa atin. Ngunit ang Panginoon po ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. So, purihin Panginoon, di ba? God directs. Yan po yung utang dating puntos. Pangalawa, makikita rin po natin dyan sa verse 23 and 24, God delights. Bakit? Kasi si Lord, tayong mga mananampalataya, nalulugod po siya sa ating mga lakad. Kung tama. Kasi paano kung hindi tama? Paano siya madidelight? Paano natin siya mapapapurihan, mabibigyan kumbaga, paano natin siya sa magulang natin, di ba? Ang magulang natin, ito na lang yung magulang natin dati, paano siya magiging masaya? Di ba? Paano natin madidelight? Sa amin sa trabaho, meron po kaming customer delight. Di ba? Kailangan po, maging masaya yung mga amo natin or ultimately, yung customer namin. Kasi ultimately, ang kailangan namin ma-delight, mapasaya, ay yung mga customer namin. So, ganun din po sa literal na buhay sa ating mananampalataya. Ang Panginoon po, ang dapat nating mapasaya. Wala pong iba. Siya ang dapat nalulugod sa ating mga buhay. Paano? Di ba? Ayos ba yung lakad natin? Tinitignan ba natin yung mga lakad natin? Tama din ba dun sa kalooban niya? Pero kung hindi, dapat natin mapapurihan ng Panginoon. Di ba? So, malugod dapat siya. Maging masaya siya, matuwa po siya, tulad ng ating mga magulang na literal, kasi paano natin mapapasaya ang ating mga magulang, di ba? Gagawa tayo, tutulong tayo. Yun po yung, paano ma-delight natin si Lord. Kumbaga, mabibigyan po siya natin ng katuwaan. Kumbaga, nakikita niya ang kanyang mga anak na lumalakad po
na may katapatan. Amen. Yun po yung kailangan. So, ibig sabihin, hindi na tayo po, wala pong perfect sa atin. Aminin man natin hindi. Basta ang gusto lang po ni Lord sa atin, mapasaya po natin siya. Kailangan maging matapat lang po tayo at maging masunurin doon sa kanyang mga kagustuhan. Alam naman natin yan, paano tayo lumakad sa ating sa paraang may kabanalan at katwiran. Di ba po? So, hindi po tayo perfect, pero tayo po, pinili na pong maging tapat. Di ba? Walang, kumbaga, pinili na tayo maging tapat kahit walang nakakakita dapat. Di ba? Alam nga naman maging tapat ka, maging pangit naman yun, di ba? Sabi niya, plastic yan. Sabi, di ba? Tayo, pwede nating sabihin yan. Pero tayo mga bilang mananampalataya, parang hindi ko na kayang sabihin yun. Kahit sino sa atin. Di ba? Plastic yan. Yes, nakikita mo. Pero hindi mo kayang sabihin yan. Once na ikaw na ay mananampalataya, hindi mo kayang sabihan yung kapatiran mo, yung mga kakilala mo, kamag-anak mo. Hindi ko kayang gawin yun. Di ba? So, ibig sabihin, doon sa mga ganun na aksyon natin, approach natin sa buhay, hindi po kailangan mapangiti natin ang Panginoon. Di ba? Oh, yan. Welcome, well done, my good and faithful servant. Sasabihin nga sa iyo yan eh. Pag humantong na po tayo sa pagkikita natin sa ating Panginoon, di ba? So yun po, mapangiti natin ang Panginoon. Lord, gusto kong bawat hakbang ko ay magbigay ng lugod sa iyo. Yun po dapat ang ating i-apply sa ating mga buhay. Pabigyan natin siya ng kaluguran. Di ba? Sa panalangin, ganyan din po ang aking sinasabi. Lord, bless mo ang aking hahawakan. Bless mo yung work. Bless the work of my hand. Ako, yung bawat hakbang ko, Lord, i-bless mo. At gawin mo kung daluyan ng pagpapala. Ewan ko lang kung ganyan ang prayer natin palagi, ewan ko na lang kung hindi malugod ang Panginoon sa atin, di ba? So, hindi mo inuuna yung sarili mong kagustuhan lamang, kundi yung madi-delight natin, yung talagang malulugod at matutuwa sa ang ating Panginoon sa atin. So, sabi nga sa Mikas 8, di ba? 6:8, siya'y ipinakita ko sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti upang ikaw ay lumakad ng mapagpakumbaba kasama ng iyong Diyos. So, kita nyo, God, dapat ang Panginoon ay madelight lagi. Nalulugod siya dapat doon sa ating mga bawat lakad. Pangatlo, God's depend us. Hindi tayo, kaya nga sabi diyan, matisod man siya, hindi siya mabubuwal. Andun na tayo sa verse 24. So, ibig sabihin, God depends us. Hindi tayo tuluyang mabubuwal. Kaya ano sabi niya, matisod man tayo, anuman ang ating mga hakbang, natapilok man tayo, or nadapa man tayo, di ba? Hindi po tayo tuluyang mabubuwal. Bakit? Kasi nga, bagaman tayo nadatapa, hindi talaga tayo kasi God depends us. Pinagtatanggol niya po tayo. Kaya nga hindi tayo tuluyan, kumbaga yung pagkadapa natin dito, kasi dinidepende tayo ng Panginoon, yung pagkadapa natin dito, hindi po yun. Di ba po? So, kita natin, kapag ang Diyos ang dumidepende sa atin, ang sarap, di ba? Ito'y pwede nating panghawakan palagi na napakagandang pangako ng Panginoon sa atin. So, madapa tayo. Hindi po permanente yung ating pagkadapa or kabiguan. Kundi, hindi nawawala or hindi napuputol. Kasi nga, may nagdedepende sa atin. Kahit kung tayo madapa, may magdedepende pa rin sa atin. Di ba? Hindi tayo lubusang mabubuwal. Kasi pangako niya yan eh. Sinabi niya sa kanyang salita. Di ba? So, ginagabayan tayo ng ating Panginoon. Hindi niya hayaan na madapa tayo. Di ba? Kasi ang matuwid po, ito kahit madapa tayo, kung alam mong matuwid ka sa Panginoon, ganito yan sa pagsubok man, kapag madapa ang matuwid, sa pagsubok, sa kasalanan, o sa kahinaan natin, hindi tayo iiwan ng Panginoon. Kasi dinepende niya tayo, hinaharangan niya. Yung mga, may shield tayo. Di ba? Akin yan, anak ko yan, pagmamay-ari ko yan. Walang gagalaw dyan. Di ba? Di ba ang sarap? So, purihin ng Panginoon dito sa kanyang pangako na to. Napakaganda. Kasi kapag tayo po ay nadapa o nagkamali man tayo, bumangon tayo.
Kasi may Diyos tayo eh. May Diyos po tayong malaki, big God. Meron po tayong talagang pangahawakan na, Lord, ikaw lang ang kakampi ko. Di ba? Iniwan ka na ng lahat. Pero ang Diyos ang kakampi mo, ay wala pong silang, di ba, walang laban. Kumbaga, powerless po ang iba kapag ang Diyos ang kakampi mo. Di ba po? Wala po silang magagawa. Kasi, hindi po, sabi ito lang kailangan nating alalahanin. Once na madapaman tayo, hindi po yun katapusan. Di ba? Hindi po tayo iiwan ng Panginoon kasi ito yung pinaka-core niya. Kaya depende tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo iniiwan. Di ba? Iilawan ka niya. Gagabayan ka niya. Ultimo, bubuhatin ka niya. Tapos, yun yung napakagandang pangako ng Panginoon sa atin. Kasi nga, tayo, i-apply natin sa buhay. Lord, salamat dahil nadadapa ako. Kahit nadadapa ako, hindi mo ko iniiwan. Yan yung mga tunay na kaibigan. Kasi nga, sabi sa kanta I am a friend of God. Di ba? Friend tayo ng Panginoon. May mga kaibigan tayong hindi nang iiwan, di ba? Yun. Ganun si Lord sa atin. Kahit kailan, hindi niya tayo iniwan. Sabi niya nga, sa Kawikaan 24:16, sabi niya, bagaman siya'y nadadapa, ng 7 ulit, siya'y muling bumabangon. So, purihin ng Panginoon, di ba? So, ayan. Sa pangilan na tayo, God's, ano yung una ko? God's direct, God's delight, and God's depend. Pang-apat ko, ito, napakaganda rin po nito na panghawakan natin. God holds us. Diba? Bakit? Hawak tayo ni Lord sa kanyang mga kamay. Diba? Ang Panginoon po ay umaalalay po sa atin. Buhat-buhat niya tayo. Kung tayo nadapa, bubuhatin niya tayo at aalalayan niya tayo. So, God's hold us. So, ibig sabihin nito po, si Lord po ang umaakbay sa atin. Si Lord po ang sa atin. Si Lord po ang nagbibigay lakas sa atin. Di ba po? Amen. So, ang Panginoon po, ang ating Ama, hawak niya, tayong mga anak. Di ba? Anak natin, kahit si Earl nga hinahawakan ko pa yan. Di ba? Hindi ko hahayaan yan na hindi makapasok sa gate pag hinahatid ko. Tinitignan ko siya. So, ganun po ang Panginoon din sa atin. God hold us. Talagang susubaybayan mo. Di ba? Susuporta ka. Di ba? At bibigyan mo, i-encourage mo siya. Magbibigay lakas si Lord sa atin. Di ba po? So, ang Diyos po ay hindi lang po tagamasid sa atin. Kasama natin siya sa bawat hakbang. Yan ay pangako niya. Hindi lang po niya inaayos yung ating daan. Kumbaga, tayo po, lumalakad tayo. Alam mo ba? Kapag nag-pray tayo, yung daan, ginawa niya ng smooth. Wala na tayong balakid. Di ba? Ganun si Lord, nauuna pa sa atin. Babalikan ka niya, naalalayan ka. Ganun ka po advance si Lord sa atin. Kasi, gagawin niyang lahat para po sa atin. Kasi nga, po siya? Hawak tayo ng Diyos. Meaning, hindi lang po tayo inaayos. Di ba po? So, kapag mahirap man, ito po sa atin, mahirap man yung sitwasyon, dapat lagi nating alalahanin, may kamay ang Diyos na umaalalay po sa atin. Baka nakalimutan natin, may time na nakakalimutan talaga natin. Di ba po? So, ang katiyakan, sabi natin, minsan, gagawin natin, alam natin parang wala ng katiyakan, parang wala ng solusyon doon sa mga nangyayari. Di ba po? Pero, tingnan po natin, tandaan natin, may katiyakan po sa Panginoon, huwag po tayong bumitiw. Kasi nga, si Lord, hinahawakan niya tayo. Minsan po, tayo yung bumibitiw. Tayo yung umaayaw. Di ba? So, si Lord, God hold us. Di ba po? Tayo lang minsan yung bumibitiw Tayo yung nakakalimot sa ating Panginoon. So, mahirap po siya na tayo humakbang kapag hindi natin pinanghawakan yung mga pangako ng Panginoon. Napakarami pong promises ni Lord sa atin. So, magpalakas po tayo sa Panginoon. Kailangan, wag po tayong bumibitiw. Kasi, minsan ka nga lang bumitiw. Ewan mo kung saan ka napunta, di ba?
Di ba po? Doon po tayo napapahamak. Doon sa pagbitiw natin. Di ba? Kala natin hindi sumasagot ang Panginoon. Doon po tayo nagkakamali. Kaya kailangan, wag po tayong bibitiw. Amen po? So, kailangan, natin, na sabihin natin, minsan nahalata natin. Alam natin kasi yan eh. Kapag hindi po tayo feel or nanghihina tayo, that's the sign na hindi po tayo nakahold sa ating Panginoon. Di ba? May time na weak na tayo, mahina tayo, that's the time na hindi po tayo nakaangkla sa ating Panginoon. So, lumalayo po tayo, di ba? Yung barko nga, di ba? Pagka yung, ano ba tawag doon? Yung tali. Ano ba yun? Yung angkla, di ba? Yung parang itatali nila yon. Parang ganun po tayo. Pag nawala din po tayo doon sa tali ng Panginoon, eh, ano po tayo dapat? Dapat maging parang po tayo, goma eh. Balik agad eh. Di ba? Mas maganda nga yun, ganun, elastic ka. Pero siyempre, pangit din. Dapat, huwag po tayong lumayo, kundi dumikit tayo sa Panginoon. Hawakan natin yung kanyang mga pangako. Kasi tayo lumalayo, pero dapat, kung lalayo tayo, huwag kakalimutan na may Diyos po na hindi bumibitiw sa atin. Kasi siya po, sabi niya, sa Isaias, di ba? 41:13, sabi niya, sapagkat akong si Yahweh mong Diyos ay humahawak sa iyong kanang kamay. At nagsasabi, huwag kang matakot, tutulungan kita. O, di ba po? Ang linaw ng sinabi niya kay Isaias. Di ba po? So, praise God. At napakabuti. Ginagabayan po talaga tayo ng Panginoon sa bawat hakbang natin. Pero dapat, ang sinabi po doon, paano tayo gagabayan, dapat maging matuwid po tayo. Dapat maging maayos po tayo. So sa apat na ito na ating puntos, so makikita natin, God directs us. Siya po ang nagpaplano ng bawat hakbang natin. Magtiwala po tayo kahit hindi natin alam yung pupuntahan natin. Magtiwala lang po tayo kasi si Lord ang magdidirect. Sa pangalawa kong puntos, God's delight, nalulugod po siya sa ating tapat na lakad. Piliin lang natin yung tama kahit na alam nating mahirap, may kapalit. Dapat integrity pa rin ang mamayani sa atin. Amen? So God's depends, yung pangatlo kong puntos, hindi tayo tuluyang babagsak. Bakit? Kapag nadapa tayo, hindi po tayo tuluyang babagsak kasi may biyaya po ang Panginoon sa atin. Bumangon po tayo doon sa kanyang doon sa kanyang biyaya. Kasi ang biyaya ng Panginoon ay puro. Wala pong halong chemical. Di ba? Puro talaga yung biyaya ng Panginoon sa atin. So, pang-apat, God holds. Hawak niya tayo sa kanyang kamay. Maglakad eto lang. Maglakad po tayo ng may kapanatagan lamang. Kasi alam natin kasama niya tayo. Kasama tayo ng Panginoon. Maglakad lang tayo na may katiwasayan, di ba? May kapahingahan. Kasi siya po hindi po natin talaga kaya yung laban dito sa buhay. Kaya. Hindi natin po alam yung mga susunod na mangyayari. Pero ang Lord, ang assurance natin dito, kasi sinabi niya, hinahawakan po tayo ng Panginoon. So ang buhay natin, ang buhay po ng matuwid, ay hindi po madali. May laban. Pero ito po ay pinapatatag po ng ating Panginoon. Kahit na madapa tayo, may aalalay. Kahit na may bagyo, may maggagabay. May bagyo sa buhay, maggagabay. Di ba? Kahit, which is common sa ating mga, di ba? Iniiyak na lang natin Yan yung kapitan natin ngayon Ang dali nating umiyak Manalangin nga lang tayo ng talagang subsuban, iiyak tayo. Yan yun. Pero dapat, doon sa luha na yon na may pagkadapa, dapat, ito po, once sa lumuha tayo nga, minsan, pagtapos natin mag-pray, alam nyo, naramdaman nyo agad, meron tayong ngiti. Nabibigay natin yung ngiti na may pag-asa na mula sa ating Panginoon. Kasi naniniwala tayo na may gagawin ang Panginoon sa ating mga buhay. Merong gagawin siyang mas maganda sa ating mga buhay. Di ba? So yun po, magpakatatag tayo, magpatuloy lang po tayo. Dahil hindi po biro ang buhay natin dito, pero kailangan, sabi niya, hakbangan mo. Hakbang na hawak ang kamay ng Panginoon. Humawak po tayo, wala tayong ibang hawakan.
kundi sa Panginoon. Amen po. So yun po. So purihin ang Panginoon at ito lang po ang ating salita ng ating Panginoon. Sa Diyos ang papuri. Kayo po, baka meron po kami gusto ng bahagi. Pagkain po sa mensahe sa Pilipinas. Baka meron kayong konting may share. Di ba po? So,